Mabigat ang hangin sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila ng gabing iyon. Ang mga ilaw poste ay aandap-andap, ang kanilang liwanag ay pilit na tumatago sa manipis na usok ng polusyon na dahan-dahang bumabalot sa lungsod. Sa gitna ng ugong ng mga sasakyang dumaraan, isang dalaga ang naglalakad na tila walang patutunguhan, suot ang isang mahabang itim na jacket na may hood na nagtatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ang pangalan niya ay Diwa. 22 taong gulang, may maamong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, tila may itinatagong isang bagay na mahirap ipaliwanag. Nitong mga nakaraang araw, ang syudad ay ginambala ng isang kakaibang balita. Isang misteryosong babae ang madalas makitang nag-iisa sa gabi, at sa tuwing may sumusubok na lumapit sa kanya, ang mga ilaw sa paligid ay biglang namamatay, kasabay ng isang malabong amoy ng sampagita na tila pang-alay sa patay. Tinawag siya ng mga residente na ang multo ng Rojas Boulevard. Sa kabilang panig ng kalsada, 4 na pulis ang nagpapatrolya. Sila ay sina Sargento Mateo Cruz, Corporal Benigno Ben Reyes, Patrolman Rico Vargas, at ang pinakabata, si Patrolman Aldrin Santos. Sila ang grupo na kilala sa kanilang kalupitan at madalas na pagkilos na labas sa tamang proseso. Si Mateo, ang kanilang lider, ay kilala sa kanyang kayabangan at hilig na magpakitang gilas sa mga ordinaryong mamamayan. "Uy, yun ba yung sinasabi nilang babaeng kakatwa?" sabi ni Aldrin habang itinuturo si Diwa. Tumingin ng matalim si Ben. Mukhang siya nga. Magandang pagkakataon to para patunayan sa mga tsismoso na isang baliw lang ang nagkakalat ng takot dito. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Mateo. Ihanda niyo ang posas. Para bukas, wala nang magkukwento tungkol sa mga multo-multo sa teritoryo natin. Nang walang pag-aalinlangan, panandalian nilang pinaingay ang kanilang sirena at hinarangan ang daraanan ni Diwa. Huminto ang dalaga sa paglalakad, bahagyang yumuko, at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin, kalmado ngunit tumatago sa kaluluwa. "Ano po ang kasalanan ko, sir?" Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit sapat na para magpatayo ng balahibo sa batok. Lumapit si Mateo at marahas na hinawakan ang braso ni Diwa. "Ginugulo mo ang mga residente. Naglalakad ka sa gabi na nakatakip pa yung mukha mo. Akala mo ba pelikulang horror to, ha?" Hindi umimik si Diwa. Ang kanyang tingin ay hindi inaalis sa mukha ni Mateo. Itinutok naman ni Rico ang kanyang flashlight sa mukha ng dalaga. "Imbes na humingi ng tawad, nakatulala ka pa dyan. Subukan mo lang lumaban, dadalhin ka namin sa presinto." Si Aldrin, na kanina pa nagmamasid, ay nagsimulang makaramdam ng kaba. "Boss, pero..." Ang putla ng mukha niya. "Tingnan niyo yung kamay niya." Napalingon silang lahat. Ang mga kamay ni Diwa ay malamig at maputla, na para bang walang dugong dumadaloy. Ngunit walang pakialam si Mateo. Sa halip, lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak. Tama na yan para hindi na siya makagawa ng kwentong multo. "Rico, talian mo ang mga kamay." Si Rico, nakilala sa pagiging marahas, ay agad na naglabas ng plastic tie at pilit na inilagay ang mga braso ni Diwa sa kanyang likuran. Nang dumampi ang plastic sa kanyang balat, biglang nagbago ang hangin sa paligid. Isang malakas na hangin ang umihip kahit walang anumang palatandaan ng bagyo. Ang mga ilaw poste, isa-isa, ay kumurap-kurap bago tuluyang namatay. "Ano to?" sigaw ni Ben na puno ng pagkatakot. Yumuko si Diwa. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nag-iba ng kulay, naging kulay abong pilak. "Sinabi ko na sa inyo. Huwag niyo akong hawakan." Ang boses na iyon ay hindi na boses ng isang mahinhing dalaga. Si Diwa ay nagsasalita na tila dalawang tinig ng sabay-sabay. Isang boses ng babae na may kasamang malalim na alingawngaw na nagmumula sa kung saan. Umatras si Mateo ng bahagya, ngunit hindi niya binitawan ang dalaga. "Huwag kang mag-magic sa harap ng pulis, ha?" Bigla na lang, ang tali sa mga kamay ni Diwa ay nagliyab ng walang apoy at naputol. Mula sa kanyang balat, isang mahinang liwanag ang lumabas, tila isang puting hamog. Si Rico, na siyang may hawak sa tali, ay tumilapo ng ilang metro, bumagsak sa kanilang patrol car. Agad na binunot ni Ben ang kanyang baril, nanginginig. "Hoy! Sino ka? Huwag kang gagalaw. Sino ka ba talaga?"
Tinitigan siya ni Diwa ng matagal. Isa lang akong tao na nakalagpas na sa kamatayan, Ginoo. Natahimik silang lahat. Tumawa si Mateo ng pilit, sinusubukang itago ang takot. Kalokohan. Kahit sino pwedeng sabihin yan. Lumapit siyang muli, sinusubukang dakpin ang dalaga. Ngunit nang malapit nang dumampi ang kanyang kamay sa balikat ni Diwa, ang balat ng dalaga ay lalong pumutla at ang katawan nito ay biglang naging parang anino. Para siyang humawak sa usok, ang kamay niya ay tumagos lang. Diyos ko, nawala siya, malakas na sigaw ni Aldrin. Bigla, lumitaw si Diwa sa kanilang likuran. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakakapangilabot. Ayaw kong manakit ng kahit sino. Pero kung patuloy niyo akong pipilitin, hindi ko masisigurong makakaligtas kayo ngayong gabi. Muling umihip ang malakas na hangin. Mula sa malayo, isang malumanay na tunog ng isang lumang kundiman ang narinig, mahina ngunit malinaw. Ang amoy ng bulaklak ng kalatsotsi ay pumuno sa hangin. Si Ben, na lumaki sa probinsya, ay nakaramdam ng matinding takot. Ang malungkot na awit sa hating gabi na walang umaawit ay palatandaan ng pagdating ng isang ligaw na kaluluwa. Boss Mateo, umalis na tayo. Hindi ito ordinaryong tao, nanginginig na bulong ni Ben. Ngunit nanatiling matigas ang ulo ni Mateo. Wala akong kinatatakutan na ganitong bagay. Iwinasiwas niya ang kanyang posas na bakal, sinusubukang isakmal sa kamay ni Diwa. Ngunit nang dumampi ang bakal sa balat ng dalaga, isang malakas na tunog ng metal na nababasag ang umalinggaw at ang posas ay nadurog na parang kinain ng kalawang sa loob ng maraming taon. Tumingin si Diwa sa kanya na may bahid ng awa. Masyado na kayong maraming sinaktan na walang dahilan. Ngayong gabi, hayaan nating ang kalikasan ang humusga sa inyo. Bigla, mula sa direksyon ng Luneta Park, narinig ang sigaw ng ilang taong nakakita sa pangyayari. Ano iyon? Bakit may liwanag sa gitna ng kalsada? Tiningnan sila ni Diwa ng sandali, saka dahan-dahang humakbang patungo sa parke. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng mahinang liwanag sa aspalto. Si Mateo, na nagsisimula ng panghinaan ng loob, ay sumigaw, hulihin siya. Huwag niyong hayaang makatakas. Susugod sana sina Aldrin at Ben, ngunit si Rico, nakagagaling lang sa pagkabagsak, ay sumubok na harangin si Diwa. Tumalon siya mula sa gilid ng kotse at dinamba si Diwa mula sa likuran. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Ang katawan ni Rico ay tila bumangga sa isang pader na hindi nakikita at siya ay tumalsik sa lupa, putlang-putla ang mukha. Nang tingnan siya ni Diwa, dugo ang umagos mula sa ilong ni Rico. Namatay na ako ng isang beses, Ginoo. Pero hindi niyo pa alam ang pakiramdam. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw-ngaw, nagdulot ng kilabot sa lahat ng nakarinig. Si Aldrin, na kanina patahimik, ay sa wakas naglakas loob na magsalita. Teka! Sabi mo namatay ka na ng isang beses. Anong ibig mong sabihin? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Isang sumpa. Isang agimat. Nabubuhay ako dahil sa isang pangakong hindi ko pa natutupad. Nagkatinginan ang tatlo. Ang mga salitang iyon ay bago sa kanilang pandinig. Ngunit si Mateo, na lumaki sa isang baybaying bayan sa Batangas, ay biglang may naalala. Madalas ikwento ng kanyang lola ang tungkol sa mga sinaunang itim na mahika, mga sumpa na kayang bumuhay muli sa isang tao, basta't may kasunduan sa mga nilalang ng lupa. Tumingin si Mateo kay Diwa ng may pangingilabot. Mangkukulam ka. Hindi, mahinang sagot nito. Isa lang akong taong gustong itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Nagsimulang umambon, binabasa ang aspalto at lalong nagpapakaba sa sitwasyon. Tiningnan ni Diwa ang 4 na pulis, isa-isa. Tinalian niyo ako nang hindi niyo alam kung sino ako. Pero marahil ngayong gabi ang gabi na matututunan niyo ang tunay na kahulugan ng takot. Isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan. Bigla, lahat ng ilaw sa paligid ng Rojas Boulevard ay tuluyang namatay. Sa kadilimang iyon, tanging ang liwanag mula sa mga mata ni Diwa ang nakikita, kulay abong pilak, parang buwan na nagliliwanag sa gitna ng dilim. Nang kumidlat muli, wala na si Diwa sa kinatatayuan niya. Tanging ang sunog na plastic tie at ang durog na posas na lang ang naiwan sa lupa. Hinawakan ni Ben ang kanyang dibdib, hirap huminga. Boss Mateo, hindi siya tao. Si Mateo ay nakatayo pa rin, tulala.
Hindi ko alam. Pero kung totoo ngang may sumpa siya, ibig sabihin na matay na siya at nabuhay muli. Diyos ko po, bulong ni Aldrin palingalinga. E-report na natin to sa hepe. Hindi to ordinaryong kaso. Ngunit umiling si Mateo. Huwag. Kung malaman ng nakatataas na natakot tayo sa isang babae, tapos ang karera natin. Tayo mismo ang tatapos dito. Tumingin siya sa direksyon ng parke, kung saan naglaho si Diwa. Hindi siya pwedeng makawala. Ano man ang itinatago niya, bubuksan ko ngayong gabi. Lumakas ang ulan. Ang tunog ng azan para sa pagdarasal ng gabi mula sa kalapit na moske sa Quiapo ay maririnig sa gitna ng dagundong ng langit. Tinitigan ni Ben si Mateo. Kung hahabulin mo pa siya, boss. Baka hindi siya ang mamatay ngayong gabi. Ngunit si Mateo ay nagpatuloy pa rin sa paglakad papasok sa parke, mag-isa, nilalabanan ang ulan at ang takot. Mula sa likod ng mga puno, isang anino ang nagmamasid sa kanya, isang malamig at bahagyang ngiti ang tila naghihintay. Walang tigil ang buhos ng ulan sa Luneta Park. Muling kumidlat sa madilim na kalangitan, nagbibigay liwanag sa mukha ni Mateo na nagsisimula ng mag-alinlangan, ngunit masyadong malaki ang kanyang ego para huminto. Habang ang tatlo niyang kasamahan ay naghihintay sa patrol car, mag-isa siyang naglakad sa madilim at madulas na daanan. Ang tubig ay umaagos mula sa kanyang buhok pababa sa basang-basa niyang uniforme. Sa liwanag ng kidlat, ang mga anino ng puno ay tila mga itim na nilalang na nakatayo at nagmamasid. Lumingon si Mateo, pinatatag ang sarili at sumigaw, Diwa. Kung tao ka, lumabas ka. Huwag kang magtago na parang multo. Walang sumagot. Tanging ang tunog lang ng ulan na humahampas sa mga dahon. Ngunit bigla, mula sa di kalayuan, narinig ang isang boses ng babae na umaawit ng isang lumang kundiman. Mahina ngunit malinaw. Ang himig ay malungkot, puno ng pighati. Natigilan si Mateo. Ang awit na iyon ay pamilyar, awit na madalas kantahin ng kanyang lola para sa mga kaluluwang hindi matahimik. Mabilis siyang lumingon sa kanan at kaliwa. Sino yang kumakanta? Bigla, sa ilalim ng isang malaking puno ng balete sa gitna ng parke, nakita niya ang anino ng isang babae na nakaupo, nakaharap sa isang maliit na altar na may insenso at mga bulaklak ng sampagita na sariwa pa rin sa kabila ng malakas na ulan. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Nang makarating siya, lumingon ang babae. Ito nga si Diwa. Ngunit ang kanyang mukha ngayon ay mas maputla, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at sa kanyang lieg ay may malinaw na bakas ng isang mahabang sugat, tila isang laslas. Diyos ko, napasinghap si Mateo. Patay ka na nga talaga. Ngumiti si Diwa ng bahagya. Namatay ako 5 taon na ang nakalipas, dito mismo sa parke na ito. Umatras si Mateo, ngunit pinigilan siya ng kanyang kuryosidad. Kung patay ka na, bakit nabubuhay ka pa ngayon? Dahil may bumuhay sa akin. Inutusan akong magbantay ng isang bagay at hindi pa tapos ang aking misyon. Sinubukan ni Mateo na pigilan ang panginginig. Magbantay ng ano? Tumingin si Diwa diretso sa kanyang mga mata. Magbantay sa sikreto ng aking kamatayan. Ang boses na iyon ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga puno na para bang pinahinto ang hangin. Muling kumidlat at sa panandali ang liwanag na iyon, nakita ni Mateo ang isang bagay na halos magpatigil sa kanyang puso. Sa likod ni Diwa, may isang malaking anino na hugis-tao, ngunit walang mukha. Nakatayo ito ng tahimik, nakayuko, na parang isang aninong nakakabit kay Diwa. Agad niyang itinaas ang kanyang baril. Huwag kang lalapit. Dahan-dahang tumayo si Diwa. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang baril ay hindi kayang pigilan ang isang bagay na patay na. Isang beses siyang bumaril. Tumagos ang bala sa dibdib ni Diwa. Ngunit nakakagulat na natili siyang nakatayo. Isang maliit na liwanag lamang ang lumabas mula sa kanyang sugat, parang kumikinang na alikabok, bago ito muling nagsara. Tingnan mo, mahinang sabi niya. Ang katawan na ito ay hindi na katawan ng isang tao. Nagpanik si Mateo. Tumalikod siya para tumakbo, ngunit mula sa kabilang direksyon ay dumating sina Ben at Aldrin na hindi na nakatiis maghintay. Boss, nakarinig kami ng putok. Ayos ka lang. Nang makita nila si Diwa, pareho silang napaatras sa takot. Diyos ko, hindi nga siya tao, sabi ni Aldrin.
Tumingin sa kanila si Diwa. Ayaw ko kayong saktan, pero kung patuloy niyo akong guguluhin, ang aninong nakatali sa akin ay hindi mananahimik. Napansin ni Ben ang itim na anino sa likod ni Diwa. Iyan ba ang nagbabantay sa'yo? Yumuko si Diwa. Hindi siya bantay. Siya ay bahagi ng aking sarili. Noong namatay ako, ang katawan ko ay itinapon sa ilalim ng punong ito. Isang mangkukulam ang nakahanap sa aking bangkay at tinawag pabalik ang aking kaluluwa. Ngunit hindi niya alam, bumalik ako kasama ang aking anino. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Mangkukulam. Sino ang mangkukulam na iyon? Isang malabong ngiti ang gumuhit sa labi ni Diwa. Siguradong kilala niyo siya. Natahimik si Mateo, ngunit balisa ang kanyang puso. Pilit niyang inaalala ang mga lumang kaso sa kanilang lugar. 5 taon na ang nakalipas, mayroong ulat ng pagpatay sa isang dalagang nagngangalang Diwa Luna, isang estudyante ng AV, na nawala matapos mag-ulat tungkol sa isang pulis na nangingikil sa kanyang pamilya. Ngunit ang kasong iyon ay biglang naglaho ng walang investigasyon. At ngayon, ang pangalang iyon ay bumalik. Ang parehong babae na may parehong mukha. Tinitigan niya ito ng matagal. Ikaw si Diwa Luna na nawala 5 taon na ang nakalipas. Hindi sumagot si Diwa, ngunit sa gitna ng ulan, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Sinubukan kong umalis ng payapa, ngunit hindi ako pinayagan ng mundo dahil hindi kailanman dumating ang hustisya. At kayo ay bahagi ng mga dahilan kung bakit ako namatay. Tumingin si Aldrin kay Mateo, naguguluhan. Anong ibig niyang sabihin, boss? Hindi sumagot si Mateo. May naalala siyang mas madilim. 5 taon na ang nakalipas, siya at ang kanyang dating grupo ay kasama sa isang lihim na operasyon para patahimikin ang isang testigo sa maliit na kaso ng korupsyon sa kapulisan. Ang pangalan ng babae ay lumitaw sandali sa ulat bago ito binura. Akala niya tapos na ang lahat, ngunit ngayon, ang babaeng iyon ay nakatayo sa kanyang harapan, buhay o marahil, kalahating buhay. Napagtanto ni Ben ang lahat at mahinang bumulong. Boss, ito yung mga kasalanan natin na bumabalik sa atin. Naggalit ang mga ngipin ni Mateo. Hindi ako naniniwala sa pamahiin. Bumaril siyang muli. 3 magkakasunod na putok. Ngunit hindi na tinag si Diwa. Ang kanyang katawan ay bahagya lamang yumanig bago bumalik sa dati. Ang anino sa kanyang likuran ay dahan-dahang gumalaw, lumalaki, na para bang handang balutin ang buong parke. Sa di kalayuan, ang mga ilaw poste na kanina'y patay ay nagsimulang sumindi isa-isa, ngunit ang liwanag nito ay hindi dilaw, kundi isang mapulang kulay. Tumingin si Diwa kay Mateo. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, sumunod ka sa akin sa lugar kung saan ako inilibing. At siya'y naglakad papasok sa kadiliman ng parke, nag-iiwan ng bakas ng dugong nagliliwanag. Nanginginig si Aldrin. Boss, susundan ba natin siya? Baliw na to. Hinawakan ni Mateo ang kanyang baril ng mahigpit. Kung totoo ngang lumang kaso ito, kailangan kong malaman. Kailangan kong siguraduhin na matatapos na ang lahat. Hinila ni Ben ang braso ni Mateo. Tigilan mo na to, boss. Hindi na to para sa mga tao. Kung ipipilit mo pa to, baka tayong lahat. Tama na, sigaw ni Mateo. Tatapusin ko to, kahit pa demonyo ang kaharapin ko. Sinundan niya si Diwa, tinahak ang ulan na ngayon ay isa ng ambon. Nakarating sila sa isang liblib na bahagi sa likod ng parke, isang lugar na bihirang daanan ng tao. May isang maliit na bunto ng lupa na natatakpan ng lumot, at sa ibabaw nito ay may mga lumang alay na halos wasak na. Doon nakatayo si Diwa, nakatingin sa kanya. Dito ako itinapon. Walang lapida, walang dasal, tanging ang pangako lamang ng mangkukulam na bibigyan ako ng pagkakataong maghiganti. Nagsimulang manginig si Mateo. Sino ang pumatay sa'yo, Diwa? Tumingin ang dalaga diretso sa kanyang mga mata. Mga taong nakauniporme. At ngayong gabi, dumating ako hindi para maghiganti, kundi para magbabala. Dahil ang nag-utos ng aking pagpatay ay nagbalik na. Kumunot ang noo ni Mateo. Nagbalik? Sinong tinutukoy mo? Tumingin si Diwa sa kalangitan at bumulong, malalaman niyo bukas.
Isa-isa, lahat ng kasalanan ng nakaraan ay pagbabayaran. Biglang, isang kidlat ang nagliwanag sa kanyang mukha, at isang malaking anino ang dumaan sa kanyang likuran bago maglaho. Nang kumidlat muli, wala na si Diwa. Naiwan si Mateo na mag-isa sa harap ng bunto ng lupa. Tumilan na ang ulan. Ang hangin ay napakalamig. Sumunod sina Ben at Aldrin mula sa malayo. Boss, nasaan na siya? Hindi sumagot si Mateo. Lumuhod siya, hinawakan ang basang lupa at may nakitang isang bagay. Isang maliit na kwintas na hugis gasuklay na buwan. Marumi ngunit buo pa rin. Sa likod nito ay may nakaukit na mga inisyal, GC. Tumingin si Aldrin sa kwintas ng may pangingilabot. Boss, ebidensya yan na siya nga si Diwa Luna. Tinitigan ni Mateo ang kwintas ng matagal. Ibig sabihin, dito nga siya namatay. Tumingin si Ben sa paligid. Kailangan nating mag-report. Hindi lang ito kakaibang pangyayari, isa itong pagpatay na pinagtakpan. Dahan-dahang tumango si Mateo. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mas nakakatakot pa. Kung si Diwa ay nabuhay dahil sa isang sumpa, nangangahulugan na ang mangkukulam na bumuhay sa kanya ay buhay pa rin, at marahil ay siya pa rin ang kumokontrol sa kaluluwang iyon. Nang gabing iyon, bumalik sila sa kotse ng tahimik. Walang nangahas magsalita hanggang sa paandarin ang makina. Ngunit nang sumindi ang ilaw ng sasakyan, sa salamin sa harap ay may nakitang isang bagay na nagpatigil sa kanilang dugo. Isang malabong sulat na nabuo mula sa hamog ng ulan na para bang isinulat ng isang daliri. Hindi pa ako tapos. Sumigaw si Aldrin at agad pinunasan ang salamin, ngunit muling lumitaw ang sulat, mas malinaw. Babalik ako sa oras na makalimot na kayo. Nagpalit ang gabi sa umaga, ngunit ang lamig mula sa Luneta Park ay nanatili pa ring nakakapit sa mga buto ni Mateo. Tumila na ang ulan, sumisikat na ang araw, ngunit ang kapaligiran sa presinto ay mabigat. Walang isa man sa kanila ang nakatulog mula sa nangyari. Nakaupo si Ben sa silya na may mapupulang mata, habang si Aldrin ay hawak ang isang tasang kape na malamig na. Si Mateo ay nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas, ngunit ang kanyang isip ay umiikot sa mukha ni Diwa at sa huling mga salita nito. Hindi pa ako tapos. Boss, mahinang sabi ni Ben. Dapat na ba nating i-report to sa hepe? Kung may kinalaman nga, yung kaso 5 taon na ang nakalipas sa kanya, mabigat to. Dahan-dahang lumingon si Mateo. Hindi pwede. Kapag binuksan ang report na iyon, tayo rin ang malalagot. Alam niyo ba kung sino ang nagpatakip sa kaso ni Diwa noon? Kumunot ang noo ni Aldrin. Sino, boss? Huminga ng malalim si Mateo. Si Major Solomon Diaz. Biglang tumahimik ang buong silid. Ang pangalang iyon ay nagpatigagal sa dalawa niyang kasama. Si Diaz ang kanilang dating hepe na kilala sa pagiging malupit at korap. Ngunit 1 taon matapos mawala ang kaso ni Diwa, bigla siyang lumipat sa ibang probinsya ng walang bakas. At ang balita, namatay daw ito sa isang aksidente. Kung patay na siya, anong koneksyon niya ngayon? Tanong ni Ben. Tumingin si Mateo sa kawalan. Sabi ni Diwa, yung nag-utos sa pagpatay sa kanya ay nagbalik na. Baka ang ibig niyang sabihin, hindi si Diaz mismo. Bago pa niya maipagpatuloy, biglang namatay ang mga ilaw sa presinto. Huminto ang tunog ng electric fan at ang hangin ay tila nagyelo. Tumayo si Aldrin sa gulat. Nawalan ng kuryente. Tumingin si Ben sa pinto. Pero yung kabilang building, may ilaw pa. Kinuha ni Mateo ang flashlight mula sa mesa at binuksan ito. Ngunit ang liwanag ay tumagal lang ng ilang segundo bago ito namatay din. Mula sa kadiliman, narinig ang tunog ng dahan-dahang mga yapak, basa, na parang isang taong naglalakad habang tumutulo ang tubig. Papalapit ng papalapit ang mga yapak. Sino yan? Sigaw ni Mateo. Walang sumagot. Ngunit ang pinto ng opisina ay dahan-dahang yumanig na para bang may kumakatok mula sa labas. 3 beses. Mahina, paulit-ulit. Tok. 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 Umatras si Aldrin papunta sa pader. Boss, wag mong buksan yan. Ngunit si Mateo, na laging matigas ang ulo, ay humakbang pa rin. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, hawak ang baril sa baywang. At doon, sa ilalim ng andap-andap na liwanag mula sa labas,
Nakatayo ang isang babaeng basa ang buhok, suot ang isang puting damit na nakadikit sa kanyang katawan. Tumutulo ang tubig mula sa dulo ng kanyang buhok papunta sa sahig. Diwa, bulong ni Mateo, hindi makapaniwala. Ang mukha ng dalaga ay maputla na parang bangkay, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado. Nandito ako dahil kailangan niyong malaman kung sino talaga ang may kontrol sa lahat ng ito. Lumapit si Ben. Ibig mong sabihin, hindi ikaw ang naghihiganti. Umiling si Diwa. Isa lang akong kasangkapan. May mas malakas sa akin na nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Ang mangkukulam na iyon ay buhay pa, at may gusto siya mula sa inyo. Sino siya? Mabilis na tanong ni Mateo. Ang pangalan niya ay Mang Carding. Nakatira siya sa paanan ng Antipolo, sa isang lumang bahay malapit sa gubat. Siya ang nagtali sa aking kaluluwa para hindi ako makaalis. Tiningnan siya ni Mateo nang may pagdududa. Kung siya ang kumokontrol sa'yo, bakit mo sinasabi to sa amin? Tumingin si Diwa sa sahig. Ang kanyang mga luha ay humalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Dahil gusto ko nang maging malaya. Gusto ko nang mamatay ng payapa. Pero hindi niya ako papakawalan hanggat hindi niya nakukuha ang 3 buhay bilang kapalit ng sa inyo. Nanigas si Aldrin sa kinatatayuan. Diyos ko po. Hinila ni Ben si Mateo palayo. Boss, baliw na to. Kailangan na nating umalis sa syudad na to. Ngunit si Mateo ay lalong tumahimik. Kung buhay pa nga si Carding, matatapos natin ang lahat ng to. Kung biktima lang si Diwa, palalayain natin siya. Tumingin si Diwa kay Mateo. Kung pupunta kayo roon, hinihintay na niya kayo. At nang walang babala, ang kanyang katawan ay naging isang puting hamog, mabilis na lumabas sa bintana at naglaho. Napaupo si Ben. Diyos ko, boss. Hindi ko na kaya to. Ngunit si Mateo ay nagmamadaling kinuha ang susi ng kotse. Aalis tayo ngayon papuntang Antipolo. Sumigaw si Aldrin, boss, hindi pa tayo nakakapahinga. Baka bukas wala na tayo. Malamig na sumagot si Mateo, kung maghihintay pa tayo, baka mamaya lang wala na tayo. Pagsapit ng hapon, papalubog na ang araw nang marating nila ang isang maliit na daan papunta sa paanan ng kabundukan ng Antipolo. Ang hangin doon ay mas malamig at ang hamog ay mabilis na bumababa. Walang signal ng cellphone. Boss, sigurado ka bang ito ang daan? Tanong ni Ben. Ito ang address na nabanggit sa lumang report, sagot ni Mateo habang tinitingnan ang GIS na hindi na gumagana. Pinagmasdan ni Aldrin ang mga puno sa gilid ng daan. Ang mga lugar na ganito, maraming kwentong kababalaghan. Hindi sumagot si Mateo. Nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho hanggang sa matanaw nila ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy, napapaligiran ng bakod na kawayan. Sa harap ng bahay, may isang maliit na tabla na may kupas na sulat, Mang Carding, manggagamot at mangkukulam. Diyos ko, bulong ni Ben. May naglalakas loob pa palang maglagay ng ganitong karatula ngayon. Bumaba sila ng sasakyan. 3 beses kumatok si Mateo sa pinto. Walang sumagot. Ngunit nang akmang tatawag siyang muli, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kusa. Malamig at amoy insenso ang loob ng bahay. Sa dingding ay nakasabit ang mga itim at puting litrato ng mga taong nakabarong at lumang kasuotan. Sa gitna ng silid, may isang malaking mesang kahoy na may mangkok na naglalaman ng tuyong dugo ng manok. Napalunok si Aldrin. Boss, hindi maganda to. Bigla, mula sa likod ng isang kortina, narinig ang isang paos na boses. Sa wakas, dumating din kayo. Isang matandang lalaki ang lumabas, mahaba ang puting buhok, nakasuot ng itim na damit. Matalim ang kanyang mga mata ngunit kalmado. Tinitigan niya si Mateo ng matagal na para bang kilala na niya ito. Ikaw si Carding, tanong ni Mateo. Umiti ang matanda. Tinatawag mo ang pangalan ko na para bang nakalimutan mo na ang iyong mga kasalanan. Nanigas si Mateo. Anong ibig mong sabihin? Tumawa ng mahina si Carding. 5 taon na ang nakalipas, isang batang opisyal ang humiling sa akin na burahin ang bakas ng isang testigo. Tumanggi ako. Ngunit matapos patayin ang dalaga, ako rin ang hinilingan niyang takpan ang krimen sa pamamagitan ng isang ritual. Ang hindi ko alam, malakas pala ang kanyang kaluluwa, ayaw niyang pasakop sa akin. Namutla si Aldrin.
Sino yung batang opisyal? Tumingin si Carding diretso kay Mateo. Agad na hinawakan ni Ben ang balikat ni Mateo. Boss, wag mong sabihin. Ikaw yon. Yumuko si Mateo ng matagal. Ako. Sumusunod lang ako sa utos. Hindi ko alam na papatayin siya. Dahan-dahang umikot si Carding sa kanila. Patay na ang hepe mo, pero ang ginawa niya ay nabubuhay pa, at ang kasalanan niya ay pasan mo na rin. Si Diwa ay nakatali sa'yo, Mateo. Ikaw ang tumawag sa kanya pabalik. Kalokohan, sigaw ni Mateo. Hindi ko kayang tumawag ng patay. Tinitigan siya ni Carding ng matalim. Kaya mo. Noong pumunta ka sa libingan niya ng gabing iyon. Lasing ka. Sumigaw ka sa ibabaw ng basang lupa. Kung sa tingin mo kasalanan ko, bumangon ka. Ikaw ang tumawag sa kanyang kaluluwa. Ako lang ang nagbukas ng daan. Hindi makapaniwalang tumingin si Ben kay Mateo. Boss, kaya pala. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nabuhay ulit. Hindi makasagot si Mateo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Galit lang ako noon. Nagsalita lang ako, hindi ko talaga siya tinawag. Tumingin si Carding sa kanya ng malalim. Ang salita ng tao ay maaaring maging pinto para sa mga kaluluwang uhaw sa katarungan. Binuksan mo ang pinto na iyon. Ngayon, ikaw lang ang makakapagsara. Paano? Mahinang tanong ni Mateo. Pumunta ka sa lugar kung saan siya namatay. Ibuhos mo ang sarili mong dugo sa lupang iyon at hilingin mo sa kanya na umalis ng may kapayapaan. Pero kung mag-aalinlangan ka, kukunin ka niya at ang buhay mo ang magiging kapalit. Agad na tumanggi si Aldrin. Boss, huwag. Patibong yan. Ngunit alam ni Mateo na wala na siyang ibang pagpipilian. Kung ito lang ang paraan, gagawin ko. Ngumiti si Carding ng bahagya. Matigas pa rin ang ulo mo tulad ng dati. Mag-ingat ka, Mateo. Ang kaluluwang nabuhay dahil sa paghihiganti ay hindi madaling pakawalan. Biglang umihip ang malakas na hangin mula sa bintana, pinapatay ang mga kandila sa mesa. Nang lumingon silang muli, wala na si Mang Carding. Naglaho ng walang tunog. Sumigaw si Aldrin. Diyos ko, nasaan na siya? Hinawakan ni Ben ang kanyang dibdib. Boss, wala na to sa tamang pag-iisip. Hinawakan ni Mateo ang kwintas ni Diwa na nasa kanyang bulsa. Babalik tayo sa parke ngayong gabi. Kailangan ko na itong tapusin. Muling bumagsak ang gabi. Isang makapal na hamog ang bumalot sa Luneta Park, na ngayon ay tahimik at walang katao-tao. Mag-isang naglakad si Mateo, may dalang maliit na kutsilyo. Sina Ben at Aldrin ay naghihintay sa sasakyan, masyadong takot para sumama. Tumayo siya sa harap ng bunto ng lupa kung saan inilibing si Diwa. Nagsimulang umambon. Nanginginig ang kamay, sinugatan ni Mateo ang kanyang palad at pinatak ang kanyang dugo sa lupa, 3 patak. Diwa, bulong niya. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat. Patawarin mo ako sa ginawa ko. At sa ginawa ko para buhayin ka. Malaya ka na. Humanap ka na ng kapayapaan. Habang sinasabi niya iyon, isang malamig na hangin ang umihip. Mula sa likod ng puno ng balete, lumabas si Diwa. Ngunit sa likod niya, ang itim na anino ay mas malaki, mas madilim. Hindi ganoon kadali umalinggaw ang boses ng anino. Ang utang na dugo ay dugo rin ang kabayaran. Huwag, sigaw ni Diwa, ang kanyang boses ay naglalaman na ng pag-asa. Mateo, tapusin mo na to. Ang pagsisisi mo. Iyan ang kailangan ko. Ang anino ay sumugod kay Mateo. Ngunit sa halip na umatras, si Mateo ay tumayo ng matatag, tinitigan ang anino, at sumigaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Patawad. Patawarin mo ako, Diwa. Kasalanan ko ang lahat. Sa sandaling iyon ng tunay na pagsisisi, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot kay Diwa. Ang anino ay umungol at unti-unting natunaw. Tumingin si Diwa kay Mateo sa huling pagkakataon. Isang malungkot ngunit mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Salamat, bulong niya, bago ang kanyang katawan ay naging libu-libong alitaptap na lumipad patungo sa madilim na kalangitan. Sa lupa, tanging ang maliit na kwintas na hugis buwan ang naiwan. Ilang araw ang lumipas.
Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag sa Maynila. Si Mateo ay isang bagong tao, tahimik, mapagkumbaba. Siya, kasama si Ben, ay naghanap ng pamilya ni Diwa. Nalaman nilang matagal na silang lumipat sa probinsya matapos mawala ang kanilang anak. Sa sariling gastos, ipinahukay ni Mateo ang mga labi ni Diwa at binigyan ito ng isang disenteng libing sa isang sementeryo na may pangalang malinaw na nakaukit sa lapida, Diwa Luna. Sa ibabaw nito, iniwan niya ang kwintas. Ang kwento ng multo ng Rojas Boulevard ay unti-unting naglaho, naging isa na lamang sa mga alamat ng syudad. Ngunit para kay Mateo, ito ay isang paalala na ang bawat kasalanan ay may anino at tanging ang liwanag ng katotohanan at pagsisisi ang makakapagpabura dito. Ang gabi sa Maynila ay nanatiling maingay,